Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Pa-fake news mo talaga, ha? Pagbibigyan kita, ha? Si Digo! Narinig yata na si Baby Pink, si Maring Jaret. Sabi niya rito, Digong Duterte galit na galit kay BBM. Galit na galit kay BBM. Panoorin natin. Basta sa lungga niya, mga kotsero. Siguro kasi nabuo na yung script. Buo na yung script, guys, buo na yung script. Kaya, Ulit-ulit na naman. Lumabas na siya. Or, baka napilitan siya. Oh, bakit? Kasi, nagsalita si PBBM. Nagsalita. Na yung kanyang deal, Oh, yung deal daw, yung gentleman's agreement sa China is horrific. horrific mo mukha mo. Horrific. Ulit-ulit. Tumawa. Pilit na tawa. Horrific. Ulit-ulit. Kaya, napilitan siyang lumabas. Sana. Dito ako nagtataka dito sa taong to. Ano siya, ang ginagawa niyang style, alam mo yung ulit-ulitin niya yung sasabihin niya para makakuha siya ng idea sa panibagong sasabihin niya. Tingnan mo yung buong video. Nasa, ano na yun? Nasa 84 seconds na yun, ha? Pero tingnan niyo, paulit-ulit yung sinabi niya. Si Digong! Basta sa lungga niya, mga kotsero. Baba sa lungga. Siguro kasi nabuo na yung script. Lumabas sa script. Buo na yung script, guys, buo na yung script. Kaya, tatlo. Lumabas na siya. Lumabas na. Dalawang beses na. Baka napilitan siya. Kasi, nagsalita si PBBM na yung kanyang deal, yung deal daw, yung gentleman's agreement sa China is horrific. 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 Isa pa. Horrific. Isa pa. Kulang pa. Kaya, napilitan siyang lumabas. Ilang minutes yun? 43 seconds. Sa 43 seconds niyang pagsasalita, 3 beses niyang binanggit yung ipapalabas. 3 beses niyang sinabi yung horrific. At 3 beses niya ring sinabi yung napilitan. Galing, di ba? Tapos sinundutan niya ng tawa, tapos sinulit niya na naman. I'm leaning towards the latter. Okay. Feeling ko napilitan siya lumabas. Feeling niya daw. Karoon ng press con kasi ipit siya dun eh. Ipit. Ipit kasi siya dun, guys. Ipit siya dun. So, lalabas yung kanyang katraidoran dun, mga kotsero. Ha? Sa nasabi niya. May ipit daw si Tatay Digong sa press con. May ipit daw talaga siya dun. Ulitin natin, ha, baka nagkakamali ako, ha. Ulitin natin. Ipit kasi siya doon, guys. Ipit siya doon. So, lalabas yung kanyang katraidoran doon, mga kotsero. Wait. Paano maiipit si Tatay Digong? Expect nyo nang tatanungin siya doon. Kaya nga nagpa-press con. Okay, ulitin natin. Siya doon eh. Ipit, napilitan siyang lumabas. Gusto mo ba sapakin ko na lang to, Mami? Di mo nanalo sa akin to. Napilitan siyang lumabas. Pilitan lumabas. I'm leaning towards the latter. Feeling ko napilitan siyang lumabas. At magkaroon ng press con kasi ipit siya doon eh. Ipit kasi siya doon. Napilitang lumabas at magkaroon ng press con. Tapos ipit daw siya doon. At talagang may ipit daw siya doon. Patawarin niyo ko. Okay, patawarin niyo po ako sa mga masasabi ko.
Siguro kulang ka na naman sa kaskas ng iyang utak mo. Sino ba namang tanga na magpapa-press con or magpapa-interview na alam niyang madidihado siya at alam niyang maiipit siya? Tsaka ito pa, alam naman ni Tatay Digong na kung ano yung mga itatanong sa kanya dahil gawa ng kung ano yung mga nangyayari. Paano kinabahan? Paano mo nasabing kinabahan at naipit si Tatay Digong? Unang-una, expect niya na yung talagang itatanong sa kanya yun. Oo. Tsaka, wait lang, sinong galit na galit? Ha? Si Tatay Digong galit na galit kay PBBM? O baka si PBBM ang galit na galit kay Tatay Digong? Alam mo, Maring Janet, malapad lang talaga ilong mo pero wala kang utak. Damn! Sa totoo lang talaga. Akala ko ba, Maring Janet, nag-aaral ka ng abugasya? Bakit nagiging abugago ka? Hindi, ang akala ko nag-aaral to ng abugasya eh. Pero ba't kaya ganun, no? Alam mo, Maring Janet, huwag ka na mag-aral ng abugasya. Mag-stick ka na lang sa pagiging vlogger. Kasi hanggang dyan lang talaga yung limitation ng utak mo eh. Oo nga, sa totoo lang. Hindi, totoo, hindi ako nagbibiro dati hindi ka na nag-aaral ng abugasya. Dapat stick ka na lang sa pagiging vlogger. Vlogger na tanga. Kasi hanggang doon lang yung capacity ng utak mo, Maring Janet. Kasi isipin mo sasabihan mo na feeling mo na may naipit si Tatay Digong sa press con. Ano sa tingin mo? Hindi niya ba alam na matik na yun na alam niya yung mga itatanong sa kanya? Anong maiipit? Yun naman yung napag-uusapang issue ngayon. Bobo lang. Naipit daw. Bangag, bobo ka ata eh. Ipit siya doon. Ipit siya doon, paulit-ulit. Lalabas yung kanyang katraidoran doon, mga kutya. Sa nasabi niyang yun. So, panoorin natin sa News 5 kasi ito yung medyo malinaw eh. Okay. Yung sa, labo eh. Yung sa SM Manyak, malabo. Napuputol-putol pa, mukhang tanga eh. Ay, ang pangit ng kanila. Anyway, so play mo na. Ngayon panoorin natin. Tayo ng tagal mo eh. Press con, hindi gunggong. May segue na naman dito. Nahina. Una-una ito sinabihan niyang digunggong si Tatay Digong. Digunggong daw, di ba narinig niyo? Unang-una, Maring Janet, sino kayang gunggong sa inyong dalawa? Ikaw na nag-aaral pa lang bilang maging abogado na hindi nga nating alam kung makakapasa ka o hindi. Samantalang si Tatay Digong ay talagang nakapasayan sa pagiging abogado niyan. At baka nakakalimot ka. Baka nakakalimot ka. Baka nakakalimot ka. Na ang taas ng grado ni Tatay Digong sa pagiging abogasya. Baka lang naman. Baka lang naman, Maring Janet, baka hindi mo na naalala, ha? Oo. Research minsan. Kung anong pangalam ko nga, pang 5 si Tatay Digong sa buong, kasi unang-una si Marcos, di ba? Si pinakamataas ang IQ sa pagiging abogasya. Ang una-una alam ko, si Marcos Sr. mataas ang nangungunang mataas ang IQ sa pagiging abogado. No, si nangunguna sa bar exam kay si Senior Marcos. Tapos pang-5 ata tong si Tatay Digong eh. Si Sara 84%. Si Sara 84%. Ano pa kaya yung kay Tatay Digong? 'Di ba? Kaya tapos sasabihan mong gunggong si Tatay Digong, samantalang ikaw nga hindi mo maipasa yung pagiging abogasya mo. Saan ka nakakita na tatawagin mong gunggong ang isang tao na napakataas ng IQ? Samantalang ikaw,
Ang tagal-tagal mo nang nag-aaral na sa pagiging attorney, sa pagiging abogasya, sa pag-aabogasya, wala ka pa rin, hindi ka pa rin nakakapasa. No. O sino mas gunggong sa inyong dalawa? Eh, balita ko nga, pang ilang bar exam mo na yan, hindi ka pa rin nakakapasa. Balita ko nga puro ka lang daw aral, wala namang hindi ka naman nakakapasa. Tapos sasabihin mong gunggong yung tao samantalang nakapasa yun. Isang take lang. Oh. Ikaw, pang ilang take mo na yan? Naku po. Yan ang hirap sa'yo Puro ka lang lait pero hindi mo alam kung babalik ba sa'yo yung pinagsasabi mo. Oo, ito hindi kita inahamak dito, Maring Janet pero sana isipin mo bago ka man lait. Katulad sinasabihan mong gunggong si Tatay Digong. Sino mas gunggong sa inyo dalawa? Si Tatay Digong may lisensya yun sa pagiging attorney niya. Ikaw, meron ka na ba? Buisit to. Yabang-yabang mo. Akala mo may napatunayan ka na. Tagal-tagal mo nang pang ilang take mo na ng abogado yan, hindi mo pa rin makuha-kuha. Tapos, Movie marathon. alam mo, yun is Movie marathon. dangerous. Ilang minutes na? May 1 minute. May 1 minute and 54 seconds ka na. Ako nakaka 20 minutes na ako agad sa'yo. Dami ko na nasabi. Movie marathon. Bongbong America. Movie marathon tayo para mahaba ang video, maraming ads. Movie marathon. Forward kunwari. Nilaki yun. Sige, Movie marathon. wala kang bongbong. Wala kang Tagal, Isip. so bilang Go loading ang utak. Wala pa rin masabi. Wala pa rin. Nga pa rin. China. Ma'am Lisel, ma-be shoutout po. Gusto ko i-download At least pwede kong ma-adjust yung mga volume. Ganyan. Wait nga, try ko download ulit. Ay, Diyos ko. Walang maisip. Bago tayo pumunta sa Segway! Tayo muna ay magpapas-wave ng... Ay. Walang iya na yan. May 3 minutes and 18 seconds ka na pero wala ka pa rin nasasabi. Ang lupit mo naman. Akala ko ba mataas yung IQ mo, Maring Janet, bakit loading ka palagi sa vlog mo? Ang mga nag-segue ka na lang Nakakatawa na lang to Kasi I really have a strong feeling na kaya niya ginawa to kasi bistado na siya. Alam bistado. niya na konti na lang ang kumaagat. Sa unang video mo, sinabi mo ng bistado na nagtatraidor. Ngayon nasa bistado ka pa rin. Nasa bistado na naman siya. Tanginang yan paulit-ulit. Kanya. Tapos siguro nag-alala din sila kasi hello, 20%. So, diba? Ikaw ba naman, mag-aalala ka doon. Tapos, At inaabangan pa ako na partida, may cut-cut pa yung video mo yung pinakamahal ko yung aming nose doon sa foreign affairs at foreign policy during my time. But let me be very clear on this. Ilang minutes tong video mo? Puta na, 59 minutes? We're not to be exchange. Putang inang yan, 59 minutes pala to. Oo, 58 minutes. Ang inang yan, nag-movie marathon ka na naman. Ay, naku po. Tapos sasabihan mo ng gunggong, si Tatay Digong, samantalang ikaw, nagmumukha ka ng gunggong dyan sa video mo. Tagal mo nakatunganga, wala ka pa rin sinasabi. Ang haba-haba ng video mo. Hello?
control over the Chinese. Ngayon, wala pa rin, no? May nasabi na si Tatay Digong. Ang haba na nang nasabi ni Tatay Digong, wala ka pa rin reaction. Loading, no? Ang hirap pag nag-loading tayo. Ang hirap pag nagkukumbulsyon yung utak. Kumbulsyon. Maring Janet, no? Nagkukumbulsyon kasi yung utak mo eh. Noon dami nang sinabi ni Tatay Digong, wala pa rin siyang sinasabi. Mahina na lang ako sa Those were really Wala. territorial in Wala pa rin. not involving the Wala pa rin. of China in their exclusive economic zone. Ang boring mo. Kahit pa paano, mas okay pa to si panoorin natin. Ito, si Mike Abe. Si Mapinoy. Okay pa to si Mapinoy. Paninira sa pamahalaan. Ito, panoorin natin si Ube. Kahit pa paano si Ube, may silbi to kaysa kay Maring Janet sa totoo lang. Kay Maring Janet, mag-aantay ka ng 3 taon bago magsalita Movie marathon. Akala ko sa Netflix lang yun. Akala ko pag naboboring ka, pag movie marathon kayo, puta na patpatiwi sa mga reactor meron pala nun. Ito naman yung tatay niya. Tatay niya to, ito rin, ito naman piling attorney. Ito ng ilong ko. Ito naman, piling attorney to. So, panoorin natin yan. Pag malasakitan po natin, Pag malasakitan, paglingkuran, at mahalin natin ang ating bansa. Aba! Dahil ngayon po ay may mga lumulutang na halatang-halata mo kung ano kailang mga interest. Kaya huwag tayong padala dyan. Aba! Tulungan natin si Pangulong Marcos paano mapaganda ang ekonomiya. Aba! Magkaroon ng hanap buhay, pagkain at malusog na Pilipino. Aba! At yung ating paninindigan sa West Philippine Sea, huwag natin niyang bibitawan. Palakasin pa natin. Lalo na po ngayon na ang Pangulong Marcos ay nagpunta ng Amerika. Anong ginawa doon? At para lang magkaroon ng summit, napakahalagang meeting at pakikipagkasundo sa dalawang respetadong bansa. Ikaw na nagsabi, pakikipagkasundo. So ibig sabihin may secret deal din si paring Bongbong sa Amerika. Ganun ba? Tsaka anong purpose ng napakagandang yung summit na yan? Anong magandang mangyayari or kakapulutan ng mga Pinoy diyan? Okay, kanin natin. Japan at ang Amerika. At yung pag-uusap na yan at meeting na yan ay maganda para sa mga matitinong Pilipino. Ang ayaw lang dyan ay yung mga pro-China. Kung ano man ang dahilan, di natin alam. Yung mga propagandista ng China, yung mga kumakampi sa China, yung mga ipon na mga tao. Kung kami pro-China, ikaw naman pro-Amerika at saka Japan. Mas okay. Hindi, ito. Mas okay, parang mas okay na maging pro-China. Kaysa naman maging pro-Amerika ka na pumatay sa mga kababayan mo noon. Tapos ngayon, ginawang tropa din ng Japan na isa sa mga gustong sumakop sa atin nung panahon. So mas okay na sigurong maging pro-China. At least walang ginawang, at least hindi nang patay ang China ng mga kababayan natin. Nauna yung Amerika, ang daming pinatay ng mga Pilipino niyan. Kausog, pinagpapatay niyan sa Mindanao. Ang Japan naman, ang dami ring pinatay dito ng mga Pilipino. So parang mas okay na rin siguro na maging pro-China kaysa maging pro-Amerika na katulad nyo, na kinukonsinti nyo yung mga pumatay dati sa mga kalahi nyo. Pro-China na lang ako. I'm proud to be. Sa magandang ginagawa ni Pangulong Marcos, yan lang ang ayaw ng
mga programa ni Pangulong Marcos. Pero ako naniniwala. Majority Majority. or majority ng mga Pilipino gusto kapayapaan, katahimikan, pagpapaunlad ng bansa. Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Hindi makikipag-away ang bansa sa China. Sa halip, gusto lang ho ay sa mapayapang pamamaraan, kaya tayo ay nakikipag-ugnayan sa Japan, sa Amerika, at marami pang mga bansa para lumakas ang ating posisyon na tayo ay merong karapatan at obligasyong proteksyonan. Alam nyo talaga, itong sila Mike Abe, magaling lang talaga magsalita eh. Pero, magaling lang sila magsalita, pero, kung hihimayin mo yung mga sinasabi nila, nga. Pumunta daw ang Pilipinas sa Amerika, sa Japan para magkaroon daw ng malakas na posisyon. Nakakabubuhan. Kalimutan ko tuloy. Ang West Philippine Sea. West Philippine Sea. Mga nasasakop nating lugar sa exclusive economic zone. Exclusive economic zone. Makuha ng kahit sino. Lalo na ang China. Maganda pong posisyon niya. At yan ay magtutuloy-tuloy hanggang 2028 kung saan yan ang panunungkulan ni Pangulong Marcos. Yung mga pro-China, anti-Marcos, anti-government na mga propagandista nila at iba pa. Gusto nilang bumalik lang sa kapangyarihan. Pera at kapangyarihan lang ang habol nila. Wow! Yung totoong malasakit sa bayan, hindi ko nakikita. Kasi ang totoong Wow! Kung may totoong malasakit yung sinasabi, yung si Paring Bong di sana inaasikaso niya yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin dito. Hindi yung puro travel kung saan tinotropa yung mga bansang pumatay at gustong sumakop sa atin noon. Na wala naman nagiging magandang bunga yung mga pag-uusap-usap nila. Sana ng Mike Abe kung napag-aalataan ka masyado huwag mo masyadong ipakita yung pagiging sip-sip mo. Hindi kaya may planong tumakbo to ng senator si Mike Abe, no? Kaya todo sip-sip to kay Marcos. Malay natin. bakit sa bayan, manindigan Manindigan. sa isyu ng West Philippine Sea. Makaisa sa Pangulo at sa maraming Pilipino na panindigan ang teritoryo ng ating bansa. Yung mga no comment, ayaw sumali, ayaw magsalita. Ano daw? Yung mga no comment daw. Yung mga ayaw daw magsalita. So ibig sabihin, big deal nga talaga sa inyo na kahit wala pang sinasabi si BP Sara, big deal na pala talaga sa inyo. Isipin nyo na lang mga ka-BIA, mga ka-DDS, na wala naman dapat ikagalit sa isang tao na wala namang sinabi. Kasi nga, no comment, diba? Sinabi niya. So saan ka makakuha ng idea na para magalit itong mga to kay BP Sara, wala nga sinabi yung tao. Diba? Nabanggit niya yung mga taong mga no comment, sabi niya. So ibig sabihin, pinaparatangan mo pala talaga si BP Sara na alam din ni BP Sara, sinasabihan mo talaga si BP Sara na may mga secret deal na yan. Aba, delikado ka dyan. Mamaya kasuhan ka, umiyak ka ha. Kainin mo yung kulangot ko. China, bakit natin sasamahan yun? Pilipinong nakakahiya sila. Pilipinong walang pagmamahal sa bayan. Putay na, mas nakakahiya ka, Mike Abe. Mas nahihiya kami. Mas ikakahiya kita. Alam mo kung bakit? Eto, kwento ko sa'yo. Nalaman ko lang naman din to. Sinabi sa akin to narinig ko to kay Paring Bay. Mike Abe ha, ganito. Mas nakakahiya ka. Biruin mo mas nakakahiya yung may kababayan kang pera-pera. Oo.
Nabiruin mo, hindi ka lang napagbigyan ni Pastor Apollo Kibuloy sa hinihingi mong 10 million, bumaliktad ka na. Mas nakakahiya ka naman ata. Mas nakakahiya ka naman ata, Mike Abby. Hindi lang na sunod yung gusto mo. Paano na lang what if? What if na halimbawa na may nire-request ka sa Pangulo tapos hindi ka napagbigyan? Anong gagawin mo? Nakakatawa naman to si Mike Abby, no? Hindi ka lang napagbigyan ng 10 milyon ni Pastor Apollo Kibuloy, kinakalaban mo na siya. Pero mas nakakahiya ka, Mike Abby. Biruin mo ikaw yung taong walang utang na loob. Kasi hindi ka makikilala at hindi ka magkakaroon ng kung anong meron ka kung hindi dahil sa SMNI at kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Hindi ka namin makikilala kung hindi dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Tapos ngayon wala kang utang na loob, mas nakakahiya ka. Mama Sidney, shoutout po. Oh, mas nakakahiya ka, Mike Abby. Oo, wala kang prinsipyo. Pilipino, kung ano man ang gusto, kung ano lang ang kapalit ng kanilang pinaglalaban, huwag nating sasamahan niya. Kaya again, pagdating ng eleksyon, hindi ako magsasawang panawagan, huwag nating igawing gobernador, mayor, at iba pang local position sa Kongreso o sa Senado ang mga pro-China, anti-Marcos o hindi sumusuporta. Mananawagan daw siya. Akala mo naman papakinggan ka. Walalawagan ka pa, akala mo naman pakikinggan ka. Dahan-dahan dyan yung chismis. Hindi, sinabi yan ni Banat Bay. Sinabi yan ni Banat Bay sa live niya. Kung magagalit si Mike Abby, magalit muna siya kay Banat Bay kaysa sa akin. May mga balita pa nga doon, sabi ni Banat Bay na may yung mga ginigest daw nito sa SMNI ay hinuhututan niya. Oo, may 10% ata siya doon. Kaya ligtas ako diyan. Kung nagsahin na sa live ni Banat Bay yan 10 million daw yung hinihingi. Di ba si Banat Bay nakausap niya ng personal si Kibuloy? Si Pastor Apollo Kibuloy. Nakausap niya ng personal kasi tinanong ata ni Banat Bay na, Pastor, bakit ba nagalit sa inyo? Bakit ba galit na galit sa inyo si Mike Abby? Sabi ni Pastor, ganito kasi yan. Humingi kasi sa akin yan. Humingi kasi sa akin ng 10 million yan para sa ganito, ganyan. Kaso hindi ko pinagbigyan kasi nga ayaw ko nung ganun. Ayun, biglang nagdabog. Biglang lumayas. Ngayon, binabanatan na ako. Kaya nga okay sana tong ginagawa ni Mike Abby kung hindi siya naging kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy or ng SMNI. Okay sana to, walang problema. Kaso unang-una, galing ka dun. Malaki ang utang na loob mo sa SMNI dahil hindi ka namin makikilala kung hindi dahil sa SMNI. Pangalawa, paano mo kami mapapaniwala sa mga pinagsasabi mo? Dati nga, puring-puri ka sa SMNI. Puring-puri ka kay Kibuloy Diba? Dito yung video. Ewan ko lang, nabura ko na ito, panoorin mo. Ayun ako, nabura ko na nga ata. Wala na nga ata. Nasa na yan? Panoorin mo, papanood ko sa'yo. Lintik ka na. Sasabihan mo pa ako na fake news pa. Sana ba't ganito yung nangyari sa ko? Visit na to, sasabihin mo pa kami yung buti sana kung wala yung mga ganitong video mo yung mga mabait si ganito ganyan. So ibig sabihin kaya ka nagkaganyan kasi nga may gusto kang makuha na hindi na ibigay sa'yo. Kaya wag kami, iba na lang. Wag kami, iba na lang. Hindi kami kasing bubo mo.
Hindi mo kami maluluko. No, hindi mo kami maluloko, Mike Abe, kaya wag na lang, iba na lang ha. PDEA, takot banggain si PBBM kaya pilit na itinatanggi ang drug use issue nito. Naku po, naku po. Takot kay BBM pala ang PDEA. Panoorin po natin to. Philippine Drug Enforcement Agency na banggain ng Pangulo ng natatakot ang Philippine Drug Enforcement Agency na banggain ng Pangulo ng bansa. Kaya pilit nitong itinatanggi ang issue na sangkot sa illegal na droga si BBM ay Naku po. Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Pilit na itinatanggi ng kasalukuyang administrasyon ang pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa illegal na droga. Ito'y kahit pa nga nagsalita na noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakita niya mismo ang pangalan ni Marcos sa narcolist ng Philippine Drug Enforcement Agency noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Pero ang PDEA, todo tanggi sa issue kahit pa na naglabas na rin ang political vlogger na si Maharlika ng dokumento na nagpapatunay na minsan ang naging target ng PDEA si Bongbong Marcos sa operasyon nito noong taong 2012. Sa isang pulong balitaan araw ng Huwebes, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte kung bakit ito patuloy na itinatanggi ng PDEA. Takot nga raw ang PDEA o kahit anong ahensya ng pamahalaan na bumangga sa kasalukuyang presidente ng bansa. Then nga rin nakikita ko. Oo, parang takot pa lahat. Di, kasi yung ultimong mga media, 'di ba? Hindi nila nilalabas yung issue about sa pulburon. About sa pulburon ni Paring Bong. Wala kang makikita, wala kang mapapanood. Oo. Kaya nga sabi ko nga talagang grabe yung takot ng PDEA at saka ng mga media kay Paring Bong. Sabi ko grabe, baka ipakatay kasi sila. Kahit anong gawing sigaw ng taong bayan tungkol sa issue, patuloy daw itong itatanggi ng ahensya. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan ma'am kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head to head with the president sa bagay na yan? So sinusuppress yan. Sinabi niya na noong naging presidente siya ay nakita niyang muli ang pangalan ni BBM sa listahan ng PDEA. Pero sinabihan niya lang ang mga nooy nasa PDEA na gawin lang ang kanilang trabaho. Nako po. As early as, hindi pa ako presidente. Nung presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, Pero yun nga, kagaya ng sinasabi ng iba, ultimong si Tatay Digong, sinabi niya na nga na addict nga talaga si Paring Bong. Kaso hindi pa rin nga pinapaniwalaan ng tao yun kasi nga bulag na nga talaga sa katotohanan yung mga tao. Oh. Tsaka ito pa, kadalasan lang naman ng mga naniniwala sa mga tanso ay yung mga supporter ng Dilawan. Kasi nga, ang ginagawa ng mga supporters ng Dilawan, kakampihan nila si Marcos para, 'di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, ang intention nga nila ay masira itong dalawang to, si Marcos at si Duterte. Para pag nasira na itong dalawa na to, makakasingit na sila. Mabubuhay na naman ang Dilawan, 'di ba? Kaya yung mga naniniwala hanggang ngayon, yung mga naniniwala sa yung mga naniniwala kay Paring Bong, ang mga naniniwala diyan yung mga Dilawan na lang, Dilawan supporters. Pero ito mapapansin nyo yung mga yung mga Marcos supporters, yung iba diyan nagsitalunan na rin, nagsilipatan na. Ang talagang nananatili diyan na naniniwala yung mga Dilawan kasi nga may sila may ginagawa silang strategy, para nga mapabagsak tong dalawa. Hindi, alam nyo sa totoo lang, hindi nila pinupuntirya lang dito si Digong, si Tatay Duterte.
Ang pinupuntirya nila dito na masira ay si Marcos at si Duterte. Para nga masolo na nila ulit yung masolo na ulit nila yung supporters para makaakyat na ulit sila sa gobyerno. Bakit? 'Di ba? Hindi nyo. Ito, aminado ako, hindi ko to naabutan, pero pinanood at binasa ko at talagang pinagdugtong-dugtong ko yung mga nangyayari nung panahon na yun. Nung tumakbo si Cory Aquino bilang presidente ng Pilipinas, ganito ang ginawa niya kay Marcos noon. Na pinalabas ng mga Aquino, ng mga Dilawan, na masamang-masama ang mga Duterte at ang Marcos. Na masamang-masama ang mga Marcos at si Marcos ang pumatay kay Ninoy Aquino, di ba? Ganyan na ganyan yung ginawa nila eh. Para kaawaan, para makakuha silang simpatya sa mga tao. Diba? Ayun yung ginawa nila nung panahon na yun. Na ginagawa nila kay Duterte at kay Marcos ngayon. Na hindi, ewan ko lang kung hindi nahahalata ng iba ha. Kasi ayon dun sa napanood ko at dun sa mga nabasa kong strategy na ginawa ng mga Dilawan noon, na kaya nanalo sila bilang presidente, ay sabi ko, ba't kaya ganun? Yung ginawa nila noon kay Senior Marcos ay ginagawa nila ngayon kay Marcos Jr. Nga itong si Marcos, etong mga panatiko naman ni Marcos Jr. hindi nila nahalata, or baka hindi lang talaga, baka bobo lang talaga sila, ganun ba? Baka tanga lang talaga sila na hindi nila nahalata na ganito ang ginagawa ginawa ni Cory ng Dilawan nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos. Kasi una-una pinalabas ng mga Dilawan na masama ang mga Marcos noon. Na si Marcos ang pumatay kay Ninoy Aquino, 'di ba? Kaya ang mga tao nagalit sa mga Marcos at sinuportahan nila ang Dilawan. Pero bandang huli, nagulat na lang tayo na talagang wala namang nangyaring ganun, na ang Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Oo. Meron pa nga akong nababasa na parang ginawang strategy lang yun para kaawaan sila ng tao, para kamuhian ng tao ang mga Marcos eh. At mapunta naman, alam nyo ilang beses nang gawain to eh, itong mga ganitong taktika. Ginawa din to ni Leni Robredo, 'di ba? Kinaawaan siya ng tao dahil do sa pagkamatay ni Jesse Robredo. So ganun din yung nangyari. Pinalabas din ng mga Dilawan doon na mga pulahan ng nagpapatay nagpapatay kay Jesse Robredo. Puro sila yung may pakana doon sa pag-crash ng eroplano. So hindi na, sa totoo sin kapag hinimay-himay nyo, hindi ito naman talaga nagkakalayo eh. Ganun pa rin yung strategy nangyayari. Kaya nga ang bobo, kaya nga sinabihan ko na bobo at tanga ang supporters ni Marcos. Kasi hindi nila nahahalata, hindi nila nakikita na ganito yung ginawa ng Dilawan nung panahon ni Senior Marcos, ni panahon ni Cory Aquino. Ganito eh. 'Di ba? Kaso ang pinagkaiba lang dito, tatlo sila. Duterte, Dilawan at Marcos. Ang ginagawa ng Dilawan, pinaglalaban ng Duterte para masira tong dalawa na to. Para bandang uli ang maging mabango na naman ay yung Dilawan. Isipin nyo maigi yun. Sabi ko, ba't hindi nila ito nahalata? Unang-una ako, 30 anyos, 1993 ako pinanganak. Nung panahon nung laban ni Cory Aquino at ni Marcos, hindi pa ako pinapanganak nun. Yung ultimong nanay ko baka wala pang ultimong tatay ko baka kulay puti pa ang bulls nun. Noong mga panahon na yun. Baka balahibong pusa pa lang.
Baka hindi pa masyadong yukot ang betlog ng tatay ko nun. Oo, baka wala pa nga siya nun eh. Sabi ko, una, mga senior din naman yung ibang supporters ng Marcos. Bakit hindi nila nahahalata to na hindi nila napapansin na pinaglalaruan ng mga dilawan itong kampo ni Marcos at kampo ni Duterte ngayon? Kaya minsan mapapaisip ka na, oo nga pala, si Maring Lisa, kamag-anak yan ni Paring Rojas. Ang mga dilawan, tropa ni Paring Martin yan. So si Maring Lisa ay kamag-anak din ng dilawan. So may pagkakataon talaga na mapapaisip ka na hindi nga talaga mga pulahan ang nakaupo, kundi mga dilawan talaga yung nakaupo ngayon sa gobyerno natin. Pero hindi nila mahalata yun, di ba? Ewan ko lang kung nahalata nila yun. Tapos na ang kwento na yan, Brad. Gumagawa ka na lang ng kwento. Tapos na ang kwento na yan, tapos gumagawa ng kwento. So ito, may trolls na naman tayo mababasag dito. Sabi ni Grayson, tapos na daw yung kwento. Tapos gumagawa ko ng kwento. Akala ko ba tapos na yung kwento? So ibig sabihin, pag sinabi mong tapos na yung kwento, talaga may nangyaring kwentong ganun. Ba't sasabihin mo, gumagawa? Akala ko ba tapos na? Tapos gumagawa na naman. Bubo. Play natin to, gumagawa lang daw tayong kwento. Ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung meron man siyang isang bagay na pinagsisisihan, yun ay ang hindi agad hinuli noon si Bongbong Marcos. Totoo yun. At eto pa nga, eto lang, ayon lang to sa eto, wala namang kasiguraduhan to. Lumabas ang pangalan ni Paring Bong sa PIDEA 2012, di ba? 2012, kapanahunan ni Noynoy yun, di ba? Hindi kaya sinalo lang siya ni hirap sabihin, hindi ko pwedeng ang hirap ng ganito, no? Hindi ka basta-basta makapagsalita kasi baka magurgur ka. Hindi kaya sinalo lang talaga siya ni Noynoy noon at eto na yung kapalit ngayon. Kasi panahon ni Noynoy yun eh. Kasi isipin nyo unang-una, galit ang dilawan sa mga Marcos. So, si Noynoy ang presidente ng mga panahon na yun. No? So, ibig sabihin, maaaring pwede, napakalaking napakalaking kasiraan nun. Diba? O ito, nakita ni Noynoy yung pangalan ni Paring Bong na nasa PIDEA. So, malaking achievement sa dilawan na makakasira talaga sa mga Marcos yun. Pero bakit hindi hinuli ni Noynoy? Kasi parang hawak sa leg, sabi ni Jarsky. Tumpak. Di ba? Maaaring ipahuli siya nun eh. Pero hindi nangyari. Hindi siya napahuli kasi nga baka may nagkaroon din ng tinatawag na secret deal. Diba? Secret deal. When I was president, I was already looking at... Ikaw naman kasi Tatay Digong eh. Bakit nung panahon di mo pa hinuli? Bagay. Oo nga, ilang beses natin to sinabi ng mga Duterte ay kapag ikaw ay tinuring nilang kaibigan, habang buhay tuturing ka nilang kaibigan. Kaso nga lang, nagulat nga tayo na isang mga Marcos na tinuturing kaibigan ng mga Duterte. Isang Marcos na tinuturing na kaibigan at higit pa ng mga Duterte na ngayon ay tumarantado at tenraidor sila.
Oh. Dilawan si Butod host. Sinong Butod? Sinong Butod? Hindi ko kilala si Butod. Sinong Butod? Maring Lisa mo. Ah, si Maring Lisa pala yun. Ah! Butod pala. Okay. Ang dami nilang ano, no? Si Butod. Ba't Butod? Pag Butod kasi, malaki tiyan, tas maliit ang paa. Parang Butete style. Butod. Para sa akin na yun ang pagkakaintindi ko sa Butod. Ah, si Maring Lisa pala si Butod. Dagko tiyan, gamay lawas, ganun. Ganun ba yan? Pagbutod? Ah, okay. Ah, si Maring Lisa pala si dapat pala ang tawag ko, si Maring Butod. No. Gets mo na. Oo nga eh. Si Maring Butod pala dapat, si Maring Butod ang itawag ko. Okay. Si Maring Butod, si Paring Bangag. Oo, maganda. Yes, Elisa Butod. Okay. Okay. Lata naman eh. Obvious naman eh. Butod pala. Siguro pag pinitik mo yun, matunog din. Tug. Pag butod daw ang tiyan, ganun eh. Wisit kayo? Ang dami nyong palayaw kay Mari, ha? Ganyan kayo kay Maring Lisa, ha? Oy, konti naman respeto dyan. Grabe naman kayo. Pwede ring boteteng busog. Kabag pala. Okay. Marcos at Aquino, pinaikot lang ang mga Pilipino. Away-away. Kinurpra, sila lang ang nagpupwesto. Hindi kaya nga eh. Alam nyo talaga, totoo yan. Nung panahon ng Marcos at Dilawan, sila lang yung nagpapalitan dyan eh. Oh. Sila lang yung nagpapalitan. Tapos, nung dumating na ang Duterte, doon na sila nawasak. Nasira na yung kanilang tinatawag na plano. Yan ang tawag ni Marlik. Okay. Parang nabunsol lang sa pagkain. Visit ka Ma'am Ruby. Oh. Kaya nga lintik ang galit ng Dilawan dito eh. Kay Marcos, kay Duterte. Kasi nga ang mga Duterte ang sumira sa napakahabang paghawak sa liig ng mga Dilawan sa mga Pilipino. Ilang taon nilang hinawakan yan. Oh. Kaya nga mapapansin nyo, minsan napapaisip ako na hindi kaya talagang totoo yun na etong Marcos at Dilawan ay talagang okay naman. Oh. Talagang okay naman na sila lang talaga yung nagkakapalit-palit. Sila lang talaga yung Kasi isipin nyo maigi. Bakit hindi kung ang Marcos talaga ang pumatay kay Aquino, bakit hindi ilang beses na silang nakaupo? Umupo si Noynoy. Nakaupo si Noynoy bilang presidente, pero bakit hindi pa rin nila nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang magulang? Biruin mo, isipin nyo maigi ikaw na yung presidente. Ikaw na ang pinakamalakas na tao or makapangyarihan dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo binigyan ng parusa ang mga nakikita mong pumatay sa magulang mo? Diba? Isipin nyo yun. Doon din nagtaka din ako nun eh. Oh, sabi ko, ba't kaya gano'n? Parang kung talagang si Marcos ang pumatay kay Noynoy, ba't ayaw niyang pagbayarin ang mga Marcos? Samantalang nakaupo na siya noon, panahon na yun. Nakaupo pa si Cory noon. No? Tapos eto naman, mapunta naman din tayo, speaking of ama, kay Marcos naman, mapunta tayo kay Bongbong Marcos. Binaboy ng mga Dilawan ang
apelidong Marcos. Pero bakit ngayon bakit ganun? Hindi niya man lang binabawian or hindi niya man lang nililinis yung kanilang apelido. Parang tapos makikita mo pa nga, kakampi niya pa nga yung mga dilawan, di ba? Kakampi niya pa. No, kakampi niya pa. May yan, katulad niya, nila Maring Risa, sila Maring Franz. Oh. Diba? Kitang-kita naman natin. Ayun yung mga buwababoy sa mga Marcos dati. O katulad na lang ng Rappler, na ang alam naman natin ng Rappler, si De Lima yan. Isa sa mga si De Lima dyan. Nakikita niyo, napapansin nyo ba? Hindi na po nagpo-post ng kung ano-ano ang Rappler kay Bongbong Marcos. Samantalang dati, grabe mang baboy sa mga Marcos yan. Pero ngayon, pansinin nyo, Duterte na lang ang tinitira nila. Si Marcos hindi na nila pinapansin. Kasi nga, kakampi na ng dilawan ng mga Marcos ngayon. Ako lang sa akin kung ako yung nasa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos, iyariin ko lahat yan. Yayariin ko lahat yung yung mga tumarantado sa magulang ko noon. Ay, paktay ka sa akin. Talagang pagbabayaran mo yan. Yung panghahamak mo sa apelido namin, talagang wawasakin kita. Ma'am Peli, Ma'am Christina, may shoutout. Ma'am Dina, nosebleed si Jared. Talagang papakainin kita ng alikabok. Pero mapapansin nyo ngayon, akala natin, paulit-ulit ko na ito sinabi na akala natin lininisin ni Marcos ang maduming pinamukha ng mga dilawan sa kanila noon. Pero nakita mo, tapos bandang uli, sila pala mga magkakampi. Gulat tayo, no? Dati nung panalo na yung tumatakbo pa lang si Marcos, sabi natin, sa wakas, malilinis na ng Marcos ang kanilang pangalan na matagal nang niyuyurakan, dinudumihan, binabalahura ng mga dilawan. Aba, pagkaupo, putay na. Kung sino pa yung kakampi nila, yung pa yung tinira. Yung mga Duterte pa yung binanatan. Samantalang yung dilawan na matagal na silang tinatarantado, naging kakampi pa nga nila. Ang lupit. Pati ng likod ko mukhang may blessing na madarating. Pag mo nangangati likod ko, pag ginagamit ko tong pangkamot ko na to. Alam nyo kung ba't ko talaga pinangkakamot talaga to. So totoo display ko lang dapat. Para pag nakita ko sila Mike Abe, sila Maring Janet, pakain ko tong libag ko. Kaya ngayon mapapaisip talaga tayo, no? Kaya nga totoo yung sinabi ni sino ba tong nagsalita nito? Hindi ko lang alam kung si Tatay Digong ba? Na hindi natin alam kung sino na talaga yung presidente natin. Pwede rin ang mangyari kasi ngayon, pwede ring Amerika na ang presidente natin talaga. Or yung Pilipinas, isawak na talaga ng Amerika. Baka Amerika na talaga ang may hawak sa Pilipinas. No? Kaya lahat ng mga kaalyado ng kalaban ng Amerika ay iniisa-isa ng tinutugis nila para mawala na sa landas nila ang mga anti-Amerika. Radita, shoutout po. Renzi, shoutout. Kasi si Duterte, ng China yan So si BBM, Amerika. So ibig sabihin, pag Amerika ang may hawak ng Pilipinas, kakalabanin talaga nila yung China. Pwede rin naman, ang dilawan pa rin talaga ang presidente. Kasi nakikita natin parang mas pabor na pabor si BBM sa dilawan kaysa sa Duterte. Sakit naman nun, no? Grabe naman yun.